Sa Mateo 1:17, nagpanayag nga dunay 42 ka henerasyon nga gihisgutan sa Biblia. Apan kung ato kining himay-himayon sa pagtuki niini gikan sa unang henerasyon kang Abraham, adunay 14 ka henerasyon ngadto kang David, adunay 14 ka henerasyon hangtod sa paglalin nila ngadto sa Babilonia, hangtod kang Kristo adunay 14. Apan kung siksikon o tinagsaon pagsusi adunay 41 lang ka henerasyon hangtod kang Jesus. Kinsa ba ang ika-42 nga henerasyon? Kini ang revelation of grace. Kauban si Brother Bong Impa magatuki niini ang revelasyon sa grasya sa Dios. Revelation of grace. Matag Domingo alas 5 hangtod alas 5:30 sa hapon. Usa ayaw na paglakaw. Paminawon ta kini ang revelasyon sa grasya sa Dios. Salamat kay Jim Trusser. Shout out sa lahat ng kapatiran natin, no? Nandito tayo sa highway. Sa tubangan ng unsa ni siya? Buhiko ni. Taod sila og kuan. Pwede sure ta mo atras jud tayo ni. Basig makwiktan ta, no? Ang padayon sa atong revelation of grace mga kaigsonan na atong tanawon ang function of Christ, no? Usahay magod ang atong perception nga ang Kristo mohangad ta to sa layo, no? Pero the function of Christ in you refers to the divine spirit, no? Or Christ consciousness. Akong gisgutan ni Agi nga si Kristo ang pultahan, siya ang abrihanan. The challenge was come inside. Wala mingon diha nga mag-ayuno ta, no? Kanang atong singgit nga walang imposible sa Dios, walang imposible. Wa man gyud imposible sa iya, ha. Ang kita kini ato amo imposible kayo, kini ato amo problema kayo kay bisan og mingon siya nga naa siya sa sulod, nagpasabot siya igsoon nga dunay divine Christ consciousness manifesting within each individual. Sige gyapon ta og big, no? Sige ta og platter big unya ulog-ulog sa iya, ha, no? Kung imo tanawon makaigsonan, it is not separate entity, no? Its function is to be the source of all good. Ang Kristo, no? Ang Espiritu sa kinabuhi, ang gahom, accomplishes all divine works through process of inner communication and spiritual union with God, rather than through prayer requests or external help. Magsigit tag hangyo, Lord, wala imposible sa iyo, wala imposible, mahimo di mo kaya kay nimo. Tinuod na tanawa gud ang the elder brother sa prodigal son. Nihangyo siya nga grabe naman Ginoo, grabe naman tatay, grabe naman Aba, unsa naman nga kanahong anak nga imong anak nga kamanghuran gigasto ni ang tanang kwarta, naglaag siya, nilaya siya, ni adto siya sa laing dapit o niya ang iyahang kinabuhi puno sa kababalaghan o niya pag uli giihawan mo baka ako nga wa jud koy absent sa tanan nimong sugo, sa tanan nimong mga diskarte nga magpalipay nimo, gilipay ka nako sa tanang adlaw, no? Ako kang gilipay bisag kalimot ko say wa gyud awareness siya sa igsoon ngano man kay lilikramo siya nga wa ihawig bisag kanding na lang unta. Naani ang tanan, naa siya siging harian, naa siya kauban sa ama, pero mingon ang ama, dong you been with me, wala ka mabulag, naa ka nako, nganong reliyoso magkakayo nga di wa magamagihaw. You been with me and ang tanan nga ako imo. It means makaigsonan, the source of all good, the inner Christ function as the source of all good things, including life, including happiness, including prosperity. So kung imong tanaw ng communing ngadto sa ama, ingon siya, I've been with you since you've been with me. The path of experiencing this function involves moving beyond asking God of things, mga kaigsonan, a state of uniting with and communing with the divine within. Kita wala mabulag na ata uban niya adunay manifestation of divine union, mga kaisonan. Through this inner communication, the divine presence within you is able to do its work
Nganong wa man ka magihaw accomplishing igsoon greater things than any external problem or obstacle. Tanawa ko ang problema sa elder brother igsoon. Ingon siya, sukad pas gamay, grabe na kong kayod, grabe na kong trabaho, bisan wa jud ko'y absent sa simba, wa jud ko'y absent ang singgit nga walang imposible sa iyo, walang imposible sa iyo, walang imposible. Makiksonar ulog-ulog man na siya. That is flattering sa Ginoo sa Ama. Tinuod man ang way imposible, pero are you aware sa iyang pagkasiya igsoon? Are you living from the inner guidance of the Lord, allowing the Christ to function? One stop living out of compulsion igsoon, living out from fear. Tanawa ug igsoon the need of external approval. Instead mga kaisonan makasabot ng tata nga ang estado naghatag ka na to sa lig-on nga kahimtang nga adunay sulodnon nga giya. Kung imo tanawon ang kahimtang state of grace, it's not achieving mga kaisonan ang grasya na nimo. I've been with you. Muna nga sa diha ang anak gani nga nawani igsoon ingon ang Biblia, the father looking afar off, wala gyud bubuwag, no? I give you wings, pero ako naa sa imong luyo, no? Grace is not something earned, but it is natural expression of the divine presence when one gets out of the way. Sa dihang nawala ka, nawani ka, igsoon ang grasya, allowing the inner Christ to function freely. Mga kaisonan, in essence, shifting the focus from seeking an external Savior to realize the indwelling Christ as the very life of you. Siya ang pinaka-kinabuhi nimo. Siya ang pinaka-kahimtang mga kaisonan nga naghatag og tinuod nga kalig-on. Source, no? Realizing the indwelling Christ as the very life of you and the power that brings forth the spiritual material good you need. Oh. So Christ in you is to be the indwelling divine self, the presence, siya ang presensya, siya ang consciousness. Christ is our consciousness. Malambahan na niya. atras nagjutay, maigsoon, atras nagjutay ni. Kasi malambahan niya, tanang tutaw. Okay. Layo na ni. Mga kaigsunan, na timing mapod nga ni parking ko rin niya, naapot sila nag-plaster po niya. Oh, solar na ni. Gataon sila solar. Mga kaigsunan, ako lang iklaro ba, Christ in you. Kaya kita magod, grabe kaya itong singgit. Walang imposible, walang mahirap sa'yo. Tinood ba na? Pero ang awareness na to ba, ang atong pagka, are you aware? Siya ang consciousness, mga kaigsunan. Siya ang pultahan. Wala mo ingon diha nga simbaha ko ninyo. Anong ikaw magyapoy sikat, ganong imo magyapong singgit mo gagulo diha, nagayuno mga kaigsunan tungod kay wa makabusod. The challenge come inside, you can sup with it. Sadang musulod ka, makakaon ka ug maka-enjoy ka sa kinabuhi. And I will show the things. Ganong ikaw ron magyapoy nakita mga kaigsunan tungod kay wa makabusod. Una nga ingon siya, if you'll come inside, sadang si John the Beloved nakadungog siyang tingog sa Revelation 4 mga kaigsunan, and nakita siyang pultahan. Pagkakita niya sa pultahan, miingon ang tingog, come inside, sulod nga ri, dali nga ri, no? I will show the things. Pakita na ko, inig sulod ni mas pultahan, dili na ka makita mga kaigsunan. Wala na yung makita nga ikaw, kundili siya na ang makita. Ay, kusog ang ulan na. Mga kaigsunan, atong klarohon ni dysfunction is not achieved through human effort but by realizing your inherent oneness with God. You are not separated through spiritual consciousness. The Christ is the divine entity of all things, of all beings, my God. So Christ is not just a person of Jesus but universal divine self-present within. Sa matag usa ka nato. So this spiritual entity is eternal and perfect, waiting to be realized. Muna nga, the Christ is the activity of God in your consciousness. Ang Kristo, mao ni siya ang, the mind of Christ is our guidance. So the function of Christ is to bring into light your spiritual identity.
So by turning inward and contacting this inner presence, you allow its activity to unfold in your life. So this process is not about using God. Usay atong gamito ng Ginoo nga murabag messenger boy ba. Buhatan ni Ginoo, giyahi ko Ginoo, tultuli ko Ginoo to get what you want, mga igsoon. But about awakening to the truth of your divine nature. Sa langit ng kahimtang higsoon, healing is revealing the Christ. Spiritual healing happens by realizing the non-power of the physical world problem. Kining physical nga kahimtang nato sa problema o mga panghitabo sa atong nasod igsoon, mao kini siya ang physical nga sitwasyon, no? Unya mao na nga kining realize na to ang non-power of the physical world problem, such disease and lack, kakulang. As you acknowledge the impotence and the omnipresence of God, the Christ within is revealed, and the illusion of sickness and limitation dissolved naturally. Illusion magunita ng mga kahimtang na to, may John. Puro ni siya. Ang tanang makita daw sa atong mga mata lumalabay. It is illusion, no? It is hallucination. Christ manifests through you, not for you. Si Kristo nagpadayag, pinaagi nimo, dili para nimo. Ikaw ang daluyan sama ni Santa Maria. The central aspect is that you do not perform miracles through Christ, nor does the Christ act upon you. Mga kaigsunan, instead you serve as transparency. Ikaw ang daluyan, ikaw ang gitawag reservoir through which the divine presence works. As you attend spiritual consciousness, the healing work of Christ simply flows through you. Suga sa ulan, mga kaigsunan, gapatindog na atong mga higala o kuan, no? So, ang function ng Son of Christ is activated through meditation. Kinahanglan magmunimo ni kita, magpamalandong kita nga ang Kristo naa sa imong sulod. It's not dili siya kanang gitawag og separate. It's on the path to realize the Christ within his meditation, where you quiet the human mind to hear the still small voice. Kita, naside ko nga we are surrounded by many kanang kasaba ba. Wala nga ang tibuok kalibutan saba kayo di takadungog sa tingog sa Ginoo. Kining small voice namo siya sulod. This allow the word to take root or awaken your consciousness to the truth of your oneness with divine. So the practical application, mga kaigsoon, and the goal is the understanding is not to simply intellectualize about God, but to live from the center of your divine being. By practicing meditation and being ever mindful of your union with God, allow the qualities and character of Christ to be expressed in your daily life, and the outer condition of peace, harmony, and wholeness follow. Pagkaisonan, wala masuko ang Diyos nimo. Ang challenge niya, come inside and I will sup with you. Once maabre ang imong consciousness, maabre ang imong unahon, mukaon siya uban nimo. Sana nga, ihaw ba ka? Ang usa nga kauban, wala, pero pareho na to. Nilaman ta sa Diyos nga na ang Diyos, pero dili ta aware, wala tayo awareness yung pagkanaan nga mulikramo ta nga wa gani ko ihawin nimo kanding. I've been serving you since from the start. Og mingon ng Ama, you've been with me since from the start. Pero wala maka-awareness. Dili magka-aware sa akong pagkaako. Ang tanang ako, imo, nganong wa magamagihaw. Para man na makaigsunan, awareness. Magsingit ag singgit, walang mahirap sa'yo. Magsingit ag singgit, mga kaigsunan nga ang Diyos gamanan unya. Wala siya mo epektos itong kinabuhi. Nga naman, ang Diyos na to, gi-intellectualize man na to. Nagkinabuhi kita mga kaigsunan sa performance. Mga kaigsunan, kinahanglan na to. We need to live from the center of our divine being. Practicing meditation, pamalandog, muni-muni, ever. Nga we are united, nahiusa kita. You allow the qualities, character of Christ to be expressed. You are a spirit expressing humanity. You are not human. Mga kaigsonan, expressing Christ. Mga kaigsonan, kusok kayong ulan. Pero, klaro makakaitingog, pero lagapak na kayo.
Dili na ko to magkaigsunan, ang Dios wala masuko nimo, ang Dios nagpuyo nimo. Mingon siya, I will never leave you nor forsake you. Ako naa sa imong sulod, ako ang amahan mo puyo nimo. Ako dili mo biya nimo, be still and know that I am God. Ako ang Dios kahibulungan. Makaigsunan, padungkas tagularan og mga pita ang kaluoy sa Dios nagapadayon pamuhat sa kinabuhi sa madagusa. Amin ug amin.